Bakbakan na! Ego Sasuke versus Uchiha Sarada, Ego Muigi versus Konohamaru, Naruto versus Ego Jigen, at Ada versus Ego Bag. Matinding bakbakan na to mga sir! And I guess, hindi kakayanin labanan ni Naruto itong Ego Jigen. Dahil kung titignan naman natin guys, itong Ego Jigen ay siya nga ang tumatayong captain ng Shinjugans na kinabibilangan nga ng grupo nila Ego Sasuke, Ego Muigi, at Ego Bag. So kung itong captain nila na si Ego Jigen kakalabanin ni Naruto, wala siyang pag-asa guys sa tingin ko. Ang sa tingin ko may pag-asa is si Kawaki na nagtatanggol sa kanya. So baka marahil na magbakbakan muna dito si Kawaki versus dito kay Ego Jigen. And tulad nga sa sinabi ko nakaraan, hindi nga dapat natin maliitin ang mga karakter na ito. Itong Shinjugans, kahanga-hanga nga talaga ang mga abilidad. Nakita naman natin mga boy na isa sa mga abilidad nito is yung makita kung sino yung mga target nila. Which is yung sample nga doon, itong si Ego Bag, na kanyang nakita nga si Ada, na nagkatitigan pa nga ang dalawang ito, at nagulat nga dyan si Ada kung bakit nga ba ganon. So masabi natin powerful din itong mga karakter na ito. Kaya tignan natin guys, paano nga ba lalabanan ni Boruto ang mga karakter na ito. So una nating alam yan alam naman natin na hindi lang si Boruto ang babalagbag dito. So dahil nga may mga kanya-kanyang target ito, unahin natin dito sa Muigi versus Konohamaru. So dito sa bakbakan na to guys, sa tingin ko bugbog din dito si Konohamaru. To hindi pa natin nakita yung full power niya sa kalagayang ito. Pero in advance, alam natin na powerful nga kasi talaga itong Ego Muigi. Bagaman konti pa lang nakita nating abilidad nito, dahil nga kabilang siya sa Shinjugans, bugbog talaga dito si Konohamaru mga boy. At lalo naman yung mga bata-bata na to, so hindi talaga sila makakapalag dyan guys. Ngayon dito naman sa Ego Bag versus Ada, ito talaga yung masasabi ko na isa sa mga magandang bakbakan. Dahil hindi rin naman papayag si Daemon na panoorin niyang nag-iisang bumabakbak sa kalaban, si Ada. Na malamang masabi natin na tutulong nga si Daemon sa pakikipaglaban ni Ada kontra kay Ego Bag. Ngayon ang tanong, gagana nga ba ang bounce back attack ni Daemon kay Ego Bag? Kumbaga yung nakalimutan ko kasi yung tawag doon yung pag inatake mo si Daemon parang salamin, babalik lang sa'yo. So ang tanong nga kapag umatake si Ego Bag kay Daemon, gagana nga ba ang abilidad ni Daemon na yun? Kumbaga let's say ang magiging bakbakan dito is Ego Bag versus Ada and Daemon. Ngayon ang isa pang kaaya-ayang bakbakan dito, syempre itong Ego Sasuke versus Uchiha Sarada. Napakagandang bakbakan nito mga sir. Siguro dito rin natin makita na kung paano nga ba lumaban ng full potential si Sarada. Pero hindi rin natin sure kung ano nga ba talaga ang mangyayari o kung ano nga ba ang mga gawa niya. Lalo't kapag nalaman niya nga na ang kanyang tatay ay naging isang puno at makikita niya ito as Ego Sasuke. So kung nakita natin yung sabayang atake ni Boruto at Ego Sasuke, dito naman sa bakbakang Ego Sasuke versus Sarada, makakakita tayo ng sabayang Chidori. Pero syempre bago natin makita ang bakbakan na yan, malamang magtuturo pa si Boruto kay Sarada ng mga dapat niyang gawin sa bakbakan. Kumbaga sabihin natin na baka sabihin ni Boruto kay Sarada, Sarada, nakita ko ang Ego Sasuke, hindi iyon ng tatay mo. Kumbaga clone lang yun. Pero kahit clone lang yun, masabi ko na napakalakas nga. At yung Chidori nun, nagawa niyang tapatan yung bagong Rasengan ko. So tara, subukan nating palakasin palalo yung Chidori mo para nakahanda ka kung sakaling makita mo ang Ego Sasuke na iyon at kayo ay maglaban. So baka marahil na gawin ni Boruto yun, na tulungan niya si Sarada na i-upgrade pa ang kanyang mga skills. Pero syempre, asahan na rin natin na magugulat si Sarada kapag nakita niya ang Ego Sasuke na ito. Nakamukha nga kasi ng kanyang ama. And syempre, dahil malaki naman ang tiwala ni Sarada kay Boruto, so I think mas mabilis silang magkakaintindihan. So ngayon, sa bakbakan na yan, ang iniisip ko dito, maaari kayang makipaggantihan si Daemon at Ada sa mga shinobi para nga magawang tapatan at kalabanin itong Shinjugans. So kung ako ang tatanungin, marahil na may chance siguro na makapagkampihan sila Ada at Daemon sa shinobi like Sarada, Boruto, Konohamaru at iba pa, pero in a specific way. Kumbaga doon lang sila makikipagkampihan siguro sa part na kailangan nilang labanan ang Shinjugans. Then sa ibang kadahilanan naman baka X na doon. Kumbaga kasi pag nakipagkampihan si Ada ng buo sa shinobi, lalabas maaari niya na rin i-diseffect yung kanyang omnipotence na isa nga sa mga affected is si Kawaki.
Ngayon naman mga boy, pagpunta kay Sakura, syempre, kapag nalaman niyang naging puno si Sasuke, ano nga ba ang magiging reaksyon nito? So alam natin basically, kasama dito is magugulat siya dahil nga maaaring hindi siya makapaniwala sa bagay na yon na maaaring i-report sa kanya ni Boruto na ang kanyang asawa ay isa ng Christmas tree. Pero ang dapat nating abangan dito is may gagawin nga ba si Sakura na paraan upang matulungan ng kanyang asawa na makawala sa bagay na yon? Ano kayang gagawin niya? Magpapabebe ba siya at walang gagawin? Or kikilos at tutulong upang makahanap ng mga paraan tulad ng ginawa niya sa Shinobi War na tumulong siya sa mga ninja at tumulong siyang labanan si Kaguya Otsutsuki. So ayan ang antayin natin gagawin ni Sakura guys. Anong tulong ang may aambag niya para maisalba ang kanyang asawa na si Uchiha Sasuke? Pero syempre sa tingin ko, maaari niya ring gawin is lumapit kay Orochimaru. Kumbaga kausapin niya ito na baka may idea si Orochimaru sa mga nangyayari ngayon. At one thing pa pala mga sir. So dahil nga magkakaroon dito ng Sarada versus Ego Sasuke, baka makita rin natin dito na tumulong si Sakura. Kumbaga ang mangyayari Uchiha Sarada and Uchiha Sakura versus Ego Sasuke. Sapakin mo na lang yung anak mo, wala na si Sasuke, di ba? Ngayon, balik tayo sa main bakbakan mga boy. Kung magsasabayan ang bakbakan na ito na Ego Bag versus Ada, Ego Muigi versus Konohamaru, Ego Sasuke versus Sarada, at Ego Jigen versus Naruto, kung overall bakbakan at sabayan to mga boy, hindi manalo ang sa side ng Shinobi. Pero tulad din na sinabi ko kanina, kung magpapalit ng pangbakbakan o kumbaga sa laro sub player, may chance ang Shinobi sa bakbakan dito. Kumbaga, sinabi natin kanina, si Naruto, ang papalit sa kanya sa bakbakan ay si Kawaki. Dahil nga negative talaga si Naruto versus kay Ego Jigen. Then syempre, add-ons tayo ng mga ibang player o mga ibang dadagdag sa bakbakan. Tulad ni Ada, makakatulong niya si Daemon laban kay Ego Bag. Then si Sarada, malamang tutulungan din siya dito ni Boruto. Then syempre, sama na din natin si Sakura sa laban dito kay Ego Sasuke. So kung ganun ang magiging lineup, may dagdag player sa Shinobi, tapos sa player kay Naruto si Kawaki, may chance na lumaban ang Shinobi laban sa Shinjo Gods. Pero asahan natin na napakalaking pinsala ang malilikha nito sa sangkalupaan. Dahil imagine guys, Naruto Shippuden pa lang, Pain Arc, wasak na ang Konoha. Then what if pa kaya sa bakbakan na to, 4 na Ego characters ang mga kalaban ng mga Shinobi. At saka one thing pa pala dun sa laban ni Boruto at Kawaki, dun sa episode 1 ng Boruto, di ba wasak yung Konoha doon? Diyan guys, palagay ko, pag nagpatuloy yung laban nila dyan, hindi lang Konoha mawawasak, pati yung mga karatig bayan, madamay. Kumbaga, napakalakas kasi ng dalawang karakter na to. Isipin nyo na lang dun sa Hashirama versus Madara, napakalaking pinsala ang nalikha nun sa sangkalupaan, di ba? So imagine, Hashirama at Madara pa lang yun. Ngayon, itong si Kawaki at Boruto, mas malakas na kali Hashirama at Madara. Kaya masabi natin na mas malaki pang pinsala manilikha ng dalawang to. Pero tulad din na sinabi natin kanina, mukhang malaking pinsala rin na manilika kapag nilabanan nila itong Shinjo Gods. Maliban na lang kung makahanap agad sila ng way na mapigilan ang mga nilalang na ito. So ayun nga mga sir, ang mga nagliliyab na bakbakan na dapat nating abangan sa susunod na chapter ng Boruto 2 Blue Vortex. Paganda na ng paganda ang mga pangyayari, balagbagan, bugbugan, sapakan, digmaan. Hanggang dito tayo mga boy, maraming salamat, tayo'y nagpapaalam.